everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa hospital guys para sa last check-up ko before my C-section. And i-check na lang ng doktor yung last ko na ultrasound last week. And 1 week from now naman, babalik kami dito para na sa aking scheduled na C-section. So last na talaga to na check-up before ako manganak. And ayan na nga si Yuri, kinakausap na namin si Yuri, piniprepare na namin siya. Sinasabihan namin na one day, babalik kami dito ni papa niya, na hindi siya kasama kasi manganganak ako, kukunin na si baby sister, tutulungan ako ng doctor. And parang naintindihan naman niya, so sana hindi siya umiyak pag dumating na yung araw na yun. Actually, piniprepare na talaga namin siya. Lagi namin siyang kinakausap everyday na one day pupunta si mama at papa sa hospital para kunin yung baby sister niya sa tiyan. Tutulungan si mama ng doctor. And ayan sila papa at tsaka si Ikot, patuloy na ginagawa itong dirty kitchen. And after nga nitong dirty kitchen ay gagawa din ng toilet, outdoor toilet dito sa malapit sa may kubo. Ngayong araw naman na ito, nagluto ako ng adobong atay na manok na paborito ni Dimitri for our lunch. Na-order ko na nursing pillow sa Lazada. May bag siya. Ay! Ganito siya, oh. Ganito siya gamitin. May buckle. Tapos lagay mo dito. Lock mo sa likod. Uy, ang laki ng tiyan ko. Hindi pa malak sa likod. Pero adjustable siya. Pwede siya adjust. Pwede din siya ganito sa ano mo. Sa liig. Para hindi ka mahirapan sa sa baby. Pag-carve-over ng papadede. Eto, ganito. Ganon. Pero ito weird talaga. Parang mahuhulog pa rin siya. Hindi tama to. Hindi tama ang pagkalagay nito. Ganon. Dito ang baby. Ito lang ang weird. Ang weird nito. Siguro kailangan siya ng mas mahigpit. Ganon. Hindi mo na kailangan hawakan yung baby. Ganyan lang. Lagay lang dyan. Tapos din siya dito. Pwede siyang adjust dito. We'll see guys kung maganda ba to later. Convenient ba talaga siya gamitin later. Testing natin pag may baby na. Pwede itong gamitin pala sa sasakyan, no? Ganito. neck pillow. Pwede siya sa ako na lang. Gagamitin ko na lang to sa sasakyan. Malambot siya actually. Actually, maganda siya kasi zipper lang dito. Pwede siyang i-open tsaka labhan. Lalabhan ko to.
At ayan na po ang aming dirty kitchen dito, malapit nang matapos. At napakaganda pa ng view dito. Pwede na akong magluto-luto. Mag-cooking vlog with beautiful view of the mountain. Hindi pa to tapos guys, lalagyan pa to ng bubong, tapos isasarado pa buong kusina talaga para hindi makapasok yung mga aso, pusa at saka yung mga manok kasi maraming mga manok dito sa aming kapitbahay. Kaya kailangan talaga to isarado dito ng maayos. Patuloy pa na tinatrabaho nila papa at saka ni Ikot. At saka yung kapatid ko pala yung naglagay dito ng semento, nagmasa ng semento, concrete. At bibilhan ko pa yan ng yung anong tawag doon sa Tagalog, basta sa amin sugangan yung lutuan kung saan ilalagay yung cooking pots, mga kaldero. Pag natapos naman tong kitchen guys, yung isusunod nilang tatrabahoin ay ang paggawa naman ng si mama guys, nagluto siya ng humba bisaya, sobrang napakalambot, napakasarap, naparami yung kain ko. Walking kami kasama ang mga bata at si Marsha. Wait! Yuri, don't run. At ito naman, next day na to. Ayan si Papa at saka si Ikot patuloy na nagtatrabaho dito sa aming kusina. By the way guys, si Papa lang talaga ang nagplano ng kusina na to. Sa kanya tong design na to lahat, nag-layout. Si Ikot naman ay nag-assist lang talaga sa kanya. Si Papa kasi sanay ito na maggawa-gawa ng mga kusina, mga native house. Kasi yung bahay namin dati sa Bohol, kusina namin, yung dirty kitchen namin, siya lang talaga yung gumagawa talaga. Kaya malaki na yung experience niya sa paggawa ng ganito. At ako naman ay nilinisan ko itong car seat ni baby. Nire-ready ko na kasi malapit na nga akong manganak. At dadalhin namin to. Ilalagay namin to sa aming sasakyan para pag uwi namin may magamit si baby. At pagkatapos kong maglinis sa car seat ni baby, dito naman ako sa aming carpet. Binavacuum ko itong carpet at nilinisan ko kasi napakadumi. Mga bata dito kasi naglalaro. Si Yuri, yung cousin niya. Tapos napakarumi na ng carpet. Buti na lang talaga at meron kami nitong ganitong klaseng vacuum cleaner na wet and dry. Nilagyan ko lang yung tubig na, yung pinanglinis ko dito na tubig, kasi lalagyan to ng tubig, may hot option to siya. Hot and cold option actually. Yung tubig na nilagay ko dito, nilagyan ko ng baking soda, minix ko sa baking soda. At ayan, napakaganda talaga ng vacuum na ito kasi nalinis talaga yung carpet namin, sobrang napakarumi. Nung una, hindi ko talaga nilagay tong carpet na to dito sa aming living room. Matagal tong nakatago sa aming under the bed sa aming kwarto kasi napakahirap nga linisin. Pag nilabhan to, sobrang tagal ma-dry tapos napakabigat pa. Okay. At habang ako na may naglilinis, si Yuri na may enjoy sa pagsasayaw sa kanyang paboritong show sa YouTube. Bagong paborito niya to. Ayan na sobrang napakalinis na ng carpet. Ang bilis ko lang siyang nilinis with our vacuum cleaner. I'm super happy talaga sa purchase ko na to sa Lazada. Ayan, nagluto sila dito sa aming dirty kitchen and bato na muna yung nilagay namin kasi hindi pa kami nakabili ng sugangan. And bumaba kami sa Dumaguete City guys para sunduin yung kapatid kong babae sa port. Kararating lang niya from Bohol. Wala na silang pasok kaya pumunta na siya dito
para makatulong din siya sa pagbabantay kay Yuri habang wala kami ni Dimitri pag nanganak na ako. At sa araw naman na ito, another day guys, nagpunta kami ng Malatapay Market sa Zamboanguita dito sa Negros Oriental. Dinala ko sila dito kasi gusto ni Mama na bumili ng mga fresh na gulay. Tapos yung unang nakita niya yung mga tabako. Super happy ni Mama nakita ang mga tabako dito. Iyan, nag-heart-heart ang kanyang mga mata dyan sa tabako. Sa, ano tawag yan? Tabako. Tabako kasi tawag sa amin dyan. It's Lumboy? Lumboy yan. Приучаем Юрчика к Анжелине, потому что он с ней останется. Ой, что, малыш? Ayan, bumili na nga rin ako ng mga fresh na gulay at prutas para kay Yuri. Iiwan namin para kay Yuri. Si kapatid ko na ang magpapakain kay Yuri. Iiwanan ko sila nitong mga gulay at saka mga prutas. Tapos may mga karne din sa refs. Yung kapatid ko actually talaga yung magbabantay at magpapakain kay Yuri. Masanay kasi si Yuri sa kanya kaysa kila mama. Pagka-uwi naming market, naisipan namin na mag-grill kami dito sa labas ng baboy, karning baboy, at saka magluluto din kami ng nilaga. So big seat, you can sleep here, yeah? You can put mattress here. We actually sleep here last night. А, We will put one more like that here. можно здесь, да, спать. Типа прям лежак-то. Черный тут как тут тоже. Magbubudol fights kami guys, kaya nagpakuha ako ng dahon ng saging para dun ilagay yung mga pagkain namin. At ayan na ang aming mga pagkain. Meron kaming sausawan, meron kaming kinilaw na dilis, tsaka meron kaming paksiw na isda, and mango, cucumber, tapos grilled pork at tsaka nilaga na mga buto-buto ng baboy. And ayun lang ang aming lunch for today with all my family, my parents and my siblings. Tapos yan sila Yuri, Dimitri, pamangkin ko. It's not candy.
candy You, stand. you wanted to try this fish? Yeah. You want a little bang bang? Вернее, летучая рыба. Bang. Ее икра вроде делается для суши. А, Down. ты чё кричишь? Palit ko. Palit ko, be. Oh, money. Nga. Nga. Okay, it's me. Yes, is that? And ayan, pagkatapos namin na mag-lunch, balik ulit sa trabaho sila Papa at saka si Ikot. Kasi malaki-laki pa yung tatrabahoin nila dito sa aming kitchen. Kailangan pa kasi itong i-close talaga. And ipapakita ko sa inyo guys yung finish na talaga na kitchen pag natapos na to nila Papa at saka ni Ikot. Можно. Ito, hapunan time naman sila Yuri at saka yung cousin niya dito sa may labas kumain. Gusto nila dito kumain na enjoy ang mga bata dito. Huwag yung tubig. Mura mga baby boss. Nag-dine in. Sana, fine dining? Fine dining. Tapos yung wakir. Bodyguard. Tulog ka buok. Guess what I'm gonna say first. Hello guys. Today Hey guys! we are going to Hi! Hi everyone! Hi guys! Mag-packing na kami ng aming hospital bag, mga gamit ni baby, tsaka gamit namin ni Dimitri. For maximum 3 days siguro kasi sabi ni Doc mga 3 days bago ako makalabas. If okay lang kami ni baby after. So cesarean talaga kami guys kasi yun ang sinuggest ng aking doctor na cesarean na lang since wala akong record sa previous ko na CS kasi ayaw niya na dumaan ako ng labor pa kasi baka daw pumutok or bumuka yung tahi ko sa loob. Maging risky pa for me and for the baby. So pumayag na kami na magpa-CS. So 2 days or 3 days from now, yeah? today Monday. Yeah. 3 days from now, punta kami sa hospital para magpa-CS. Schedule na yon namin. And kailangan ko nang mag-pack ng mga gamit para malista ko rin kung ano ang wala pa kami. So, 3 days in hospital, how many clothes? For the baby, maybe. Last time with Yuri, we always wash it there. They have laundry service. Maybe two clothes per day plus waddles. I think that's enough. Very nice material, this one. And I like the color. So, may sock siya. Lagay ko na lang, i-pair ko na to. To, kailangan namin ng may pants kasi medyo malamig sa hospital. Pag private room, malamig yan, may aircon. Pag private room kasi kami. Where is the pair of this one? Ah, this one. 4, 5, 6, 7. How many? I remember your chick always poop last time. Like, so many diapers we spent. Maybe at least 3 diapers per day. So, Monday,
Tuesday, Wednesday. So, how many days? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And maglagay tayo ng tatlo pa, for in case mag-extend tayo ng 1 day doon. Okay. Anong swaddle ang dadalhin? Ito, receiving blanket, dalhin ko to. Tapos itong swaddle na ganito. 3 swaddle na lang ang dadalhin ko. Ayan, nakapag-pack na ako, guys. Ano na lang, damit ko na lang yung kulang kasi nilabhan pa yung mga damit ko na dadalhin sa hospital. Pero kay baby, kompleto na. I'm not sure if kailangan ko magdala ng mga ganito, lotion, bath, soap. Kasi sa Vietnam, kay Yuri, sa hospital provided yung mga ganito. Magdala na lang ako for in case. Tapos yung pang-massage siguro na oil. Asan yung pang-massage na oil ko? Wait. Ito, pinaka-importante kasi naalala ko kay Yuri last time. Nag-rashes yung puwet niya. Diaper rashes. Pang ano to? Mastella recovery cream para sa mga rashes. Dalhin natin. Ito, Happy Tummy massage oil. Anti-colic. Dalhin natin to. Massage natin si baby doon. Dami kong dala Parang hindi na kami uuwi Mas mabuti ng mas sobra kaysa kulang. Di bale, meron naman kaming sasakyan. Magsasakyan lang kami doon. So, ayan, prepare na kami sa baby. Kompleto na mga damit dito. Socks, hats, mga documents. Kulang dito, mga documents namin. Tapos yung mga damit ko. Si Dimitri, may napasok na siyang mga damit niya dito. Siguro mga shampoo, sabon, tuwalya. Magdadala pa pala kami ng tuwalya. Baka walang tuwalya doon. Sa Vietnam, provided lahat actually. Wala kami masyadong dinala, damit lang na baby. Di ko sure dito. Kasi first time ko manganak dito. Sa Vietnam kasi ako nanganak kay Yuri. So, ito na. Ready na. Ito na talaga. 4 days 3 days na lang pala. 3 days from now. Punta na kami doon. Maaga kami pupunta doon. 7 a.m. dapat nandun na kami daw, sabi ni Doc. And sisimulan yung operation sa mga 1:00 or 12:00 na ng tanghali siguro. And sabi niya, kailangan yung last food intake ko last is before 7 a.m. This is it, guys. We're very excited to see our baby girl. I really hope it's a baby girl. Pero nakadalawang ultrasound na kami. Sabi naman nung nag-ultrasound, baby girl. Yung mga damit dito, puro mga pang girly-girly, mga pink usually.
Dami ko pang biniling mga kaartihan pag babae kasi na baby, ang daming mga cute na kaartihan doon sa na makikita online at saka sa mall. Daming mga cute na mga damit, mga hats, mga headbands. So, this is it. Sana mabuti yung sana safe kaming dalawa ni baby. Trust the Lord. Lord, please keep us safe. Me and the baby. Sana maka-recover ako kaagad and walang mga complications for both the baby and me. Sana healthy lang kaming dalawa after. Para makauwi kami agad. Alright guys, wish me luck and please pray for us. Include us in your prayers, guys. Na sana mabuti lang yung operation ko sa cesarean. And maybe we'll see you on the next vlog namin meron ng baby. We'll see. Kailangan ko pang mag-recover at least 1 month siguro, no? So, magpapahinga muna kami at least 1 month. Mag-upload pa naman din ng vlog. Pero, I don't want you to expect na ipakita ko agad yung face ni baby. Kasi dati kay Yuri, after 1 month na namin pinakita at napag-usapan na namin ni Dimitri yun. After 1 month na. At least makapagpahinga kaming dalawa, makapag-focus kaming dalawa. Makapag-focus ako sa baby, sa pag-recover. So, okay guys. See you on the next vlog.